Kung makikita nyo, ayan na siya, busted na siya. Putol na, no? Putol na. Okay, so naputol siya. May shorted pa ganon. Kahit anong palitan nyo ng fuse yan, ay kakat lang yung fuse. So tingnan natin kung tutunog, no? Oh, shorted. Kasi yung nasa negative yung isa naman nasa positive. Dapat hindi ganon. Shorted yun. Dapat hindi tutunog yan kasi positive negative na yun. Tinest natin. Magandang araw sa inyo mga ka-e-bike. Ngayong araw ay may panibago na naman tayong matututunan. At itong unit na to ay umusok, sabi ni ma'am, at nawala ng power. Alamin natin kung ano naging sira ng unit ni ma'am. Ayan, wala talagang power. At using multi-tester, no, malalaman natin kung anong sira nito. Siguro may shorted kasi umusok. Pero syempre alamin din natin kung may nag-shorted dito, yung mga naapektuhan ng wirings dito sa controller, dahil napakahalaga ng wirings dito, no. Kaya titignan muna natin, physical check muna tayo. Titignan natin physical kung ano yung mga possible, baka may mga nagdikit na wire. Okay, wala naman. So far, goods naman. Yan. At pupunta na tayo dun sa bandang unahan at i-check na natin kung ano nung naging sira. Okay naman so far dito. Yung mga ka-e-bike, testing natin, no? Kasi shorted yung unit ni ma'am. Tuturuan ko kayo kung paano mag-test ng isang shorted na e-bike. Kasi kahit anong open mo dito, wala. Kasi yung fuse, nag-cut na. So, ito. Testing natin. Dito tayo sa continuity. Tapos sa testing natin, dapat yung probe ng tester. So pag ganyan, ibig sabihin goods yung tester natin. So dito tayo, no? Tingnan natin muna yung ilalim. Okay. Ito. So makikita niyo to. Okay, itong dalawa kasi yung fuse niyan. Ito sa main, sa battery, 40 ampere. Tapos yung isa naman 10 ampere para sa wirings. So kung makikita nyo, ayan na siya, busted na siya. Putol na, no? Putol na. Okay, so naputol siya. May shorted pa ganon. Kahit anong palitan nyo ng fuse yan, ay kakat lang yung fuse. Okay, so dito tayo. Para malaman natin yung shorted, no, ganito yung gagawin natin. Isa-set nyo na sa continuity yung tester nyo. Okay. Yung itim, hahanap tayo ng itim dito. Kunyari dito to. Ayan, itim. Tapos yung red naman natin, testing natin sa any positive o kaya dito sa may part ng susian. Ito. Dito yung sa susian niya mismo. Oy. Tingnan natin kung tutunog, no. Oh, shorted. Kasi yung nasa negative yung isa naman nasa positive. Dapat hindi ganon. Shorted yun. Dapat hindi tutunog yan kasi positive negative na yun. Tinest natin. Okay. So ganito. Sabi kasi ni ma'am, parang panel daw yung umusok. Naririnig nyo pa? So shorted pa siya. Ang gagawin natin dyan, so tanggalin ko muna. Ang gagawin natin dyan, maghahang tayo ng mga accessories katulad ng ganito. Ihang natin, titingnan natin kung dito may shorted. So lagay ulit natin ito sa positive. Lagay natin siya sa positive. Yan. So shorted, no? Yan, no? Maririnig nyo shorted. Okay. Hahanapin natin yung part dito. Ito. Itong socket na to, ito natunog pa siya, no? Natunog pa. Yan. Ihahang natin. So ibig sabihin ng ihahang, tatanggalin natin. Ito socket niya to. So kasi sabi ni ma'am, umusok daw yung panel. So titignan natin. So ibig sabihin, yan, bunot na siya. Hindi shorted to. Tingnan nyo yung wire dito. Hindi naman nagkadikit, di ba? So wala naman burn. Wag muna natin ibabalik. Mamaya na.
Natunog pa yan mga ka-e-bike, natunog pa yan. Yan, Pag hindi na to tumunog, magi-green na to. Ito, hanggat wala pa siyang kulay, shorted yan. Hang natin to. Hindi pa rin nawawala yung tunog. Rinig nyo, may tunog pa din. Ito. Yan. So, tingnan natin yung wiper. Ito. Ito yung wiper. Yan. Ihang natin yung cord ng wiper. Ay, mali dito sa wiper. Sa crown light to. To. Sa wiper. Okay, huminto na. Huminto na yung tunog. Ayan, nag-green na siya, okay na. Ibabalik natin ulit, tingnan natin kung ito ba talaga. So ibig sabihin yung wiper niya, yun yung nangangamoy ngayon na sunog. Okay, ihang natin to. Okay, babalik natin ulit. I-off natin yung switch ng wiper. So namatay, ibig sabihin wiper talaga yung may shorted sa loob. Okay, so na-trace na natin kung ano yung problema ng e-bike na to. Kaya namatay siya. Nag-cut yung fuse. Kaya ang pinaka-problema nito, ang findings nito ay wiper. Yung pinaka motor na niya ang sira. So yun nga mga ka-e-bike, no. So testing natin ulit. Ganito gagawin natin ito. Itong fuse na to tatanggalin natin. Yan, tapos magka-cut tayo ng pan-testing lang to. Pan-testing natin to. Yung dalawang hibla ng wire na manipis. Yan. Tapos pagbubuhulin natin para mapagana natin yung unit. So yan, ito pinagbabawal na technique to Okay. Kasi kung bibili tayo ng fuse, laging sira, sayang, di ba? So make sure na mas manipis kaysa sa fuse. Kasi kung wala naman shorted yan, hindi naman basta-basta babagsak. Tapos ganito yung gagawin. Ganito. Yan, igaganyan nyo sa isang paa. Tapos sa isang paa ulit. Yan. I-jumper lang natin. Yan. Tapos ibabalik natin dito. Yan, ibabalik natin dyan. Ngayon gagawin natin ganito. Nakatanggal na to, no? Nakatanggal na yung wiper. Ito. Yan, i-connect na natin to. Make sure pala pag nag-operate kayo nakatanggal sa battery, tingnan natin. Tapos ito try na natin siya. Ito, ibabalik natin sa yung panel. Okay. Tapos tingnan na natin. So the moment of truth, pag in-on natin to, dapat may power siya, no? Ayun, may power na. Okay, may power na siya. Pwede siyang umandar. So, testing na natin yung throttle niya. Ito yung throttle. Diba? Okay, so gumana na. Gumana na yung e-bike. Okay na yung e-bike niya. Shorted yung wiper. Okay, so pag kinonect kasi natin to, magkakat lang ulit yung fuse na nirekta natin doon. Magkakat lang yung fuse doon kapag kinonect natin to. Ang problema ng e-bike na to is wiper talaga. So yun, ganun lang mag-trace ng shorted ng e-bike. Wiper niya, nakita nyo yan, papunta doon sa switch ng wiper. So ito yung switch ng wiper. Yan. So
Ayun, no, yan yung switch. Ayan yung switch. Okay. Yung galing doon sa switch, ito yun. Yun, no. Galing doon sa switch. So, tatestingin natin kung ilang volts to. Pero tingnan muna natin yung dati niyang wiper kung ilang volts. 48 nakalagay yan. 48 volts. Ang kinabit natin ay 12 volts. Okay, so ititrace natin, no. Ito yung dati niya sa wiper. So, yan. Ito yung sa wiper niya. So, lagay lang natin dyan. Ito. Positive. Tapos, negative. Yan, so 62. So, ibig sabihin, 62 volts yung supply. Eh, masusunog to, 12 volts lang. Hahanap tayo ng 12 volts dito para gawin natin 12 volts yung supply. Ito yun, no? Ito yung 62. Ito. Yan, no? 62. Yan. Ayun. Meron pang isa, ito. Same sila, oh. Ito, meron pang isa. Tingnan natin kung ilang volts ito. Hahanap kasi tayo dyan, eh. Yun, 12. So dito natin siya kakabit. So napakahalaga ng tester, ha. So napakahalaga, haralin nyo to kung paano gumamit. Dahil pag sinalpak nyo yung bago, tapos kinabit nyo lang sa dati, kala nyo plug and play lang. Ay, plug and play naman talaga. Kaso pag saksak mo, sabog. So shorted na naman, edi back job na naman yun. Kawawa, mas magbabaklas ka ulit nito, napakahirap. So napakahalaga ng tester. So ibig sabihin, kukuha tayo sa 12 volts, hindi na dito. So gabaguhin natin yung wiring kung papaano yan. Gabaguhin natin yung wiring nito para maging 12 volts to. Kailangan yung switch noon, pag switch mo ay 12 volts na ilalabas dito, katulad nito, para gumana to ng maayos. Ito yung 62 volts na naread natin galing battery. Tingnan natin ulit, ha. Gagawin kasi natin 12 volts yung supply. Dapat 12 volts yung supply nito. Pero sa ngayon kasi, on natin yung e-bike. Ito. Ayan, 62. Tapos yung isa, ito, okay. So dito tayo kukuha sa linya na to para maging 12 volts to. Ang supply nito, okay, ganito yan. Ito yung switch, ito, pakita mo po. Ito, para mo po. Itong dalawa na to, ayan yung supply na galing sa battery, o 62 volts. Ito, tignan natin yung dalawa, i-trace natin. Ito yun, oh. Itong dalawang wire to. Yan, ito yun. Okay, wait lang. Yung positive nito, ito positive. Itong 62 volts na to, ibabato niya kasi yan papunta dito sa kabila. Ito na yung kabila. Ito. Ayan, apat yan, eh. Apat yan. Ito, 1, 2. Pag switch mo doon, ibabato niya dito sa kabila yan, eh. Yan. Ito na yun, ibabatuhan niya, kaya 62 volts. So dapat dito manggagaling itong positive na to, dapat maging 12 volts to. Kasi ito sa ngayon naka 62 volts na read natin. So naka 60 volts siya ngayon. Ito yun, ito yung 60 volts. Yan, ito. Puputulin natin to. Okay? Kasi ito yung itong positive dito, ito yung nagpapadala papunta dito sa positive nito. Yan, sa positive nito. So huwag kang malilito, ba. Ito kasi pag switch mo doon, ibabato niya nung dito, kaya si wiper gagana. Yan, ibabato niya lang dito. Ito yung supply niyan. Okay. Ito yung positive nito. Itong dalawang to. Yan. Tawag ba? Okay. Ito. Kung makikita niyo, ito yung supply. Pag switch mo doon, ibabato niya 62 dito. Ibabato niya dito 62.
So puputulin natin to. Itong supply, itong positive. Ito, puputulin natin. Ito. Puputulin natin. Yan, putol na. Okay, putol na. Tapos, ito kasi ito yung 12 volts, di ba? Dito natin siya itatap. Yan. Ito yung 12. Pinutol ko na yung 62. Ito. Yan. Balatan ko lang ito. Ito na. Ito. 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 Okay. Ito yung papunta doon sa switch eh. Pinutol ko na yung supply niya. Wala na itong supply. Kailangan ang dumali na dito ay 12 volts. Which is ito yung 12 volts. Okay. Dadaan natin siya dito. Itatap lang natin ito. Para maging 12 volts siya. Okay. Ito kanina 62. So dapat maging 12 volts na to. So tester natin. Testingin natin. Dapat ito 12 volts na to ah. Na. So pwede na tong gumana. Ito kanina yung 62. So nag-convert tayo ngayon. So pwede natin siya isaksak dito sa 12 volts natin wiper. So dating 62 volts na supply, ginawa akong 12 volts kasi naghanap ako ng system na 12 volts using tester, multi-tester. So tuloy-tuloy na to pag install. Tapos ikakabit ko na rin tong kaha. Then, goods na tong unit na to. So, na-resolve natin yung pagputok ng fuse. Yung fuse niya, napalitan ko na ng bagong fuse. So, ito, bago na rin to. Tapos na yung problema niya. Namatay kasi yung system niya. Pag on niya, nawala na, nag-shorted na. Diba, yung positive, negative, nagdikit-dikit na lahat dahil dito sa wiper. So, ngayon, okay na siya. Nagawa na natin. Tatakpan na natin to. Solve na yung kaso niya. Ayos na. Tapos mamaya testing natin kung okay na yung e-bike. Kasi di ba napagana natin yung e-bike. So dapat maganahin natin yung wiper. Ito yung tamang set niya. Pinaka-abay. Tapos, ito. Sa kanya natatanggalin yung cover blade. So ngayon, hindi ko muna tatanggalin kasi sasabihin ko na lang kay customer pag gagamitin niya to, sa kanya na lang tanggalin. At least ibibigay natin sa kanya ng maganda. Yun. So yan, tapos na yung tutorial natin. No? Make sure na maligpit lang lahat. Ligpitan lang natin lahat. Yan, okay na.
Okay na lahat to. At pwede nang gamitin yung e-bike niya. Okay na yung e-bike niya. Solve na natin yung kaso niya na sa wiper niya, yung sunog yung motor. Kaya huminto yung buong e-bike. Sa wiper lang, no? Biglang huminto yung lahat. So pwede kasi nangyari basta may shorted na nangyayari. So yun. So subscribe guys sa channel namin.